Hinamak na manugang. Kabanata 231. Napailing si Mark Lewis sa sinabi ni Megan Lewis. Hindi na siya makapaghintay na makaipon ng $100,000 sa isang pagkakataon. Para naman kay Jane Lewis, ang beach na ito, lagi niyang pinoprotektahan si Alex Dixon. Galit na galit siya sa kanya kaya nangangati ang kanyang mga ngipin. Nais niyang magsuot ng ilang berdeng sombrero si Alex Dixon bago siya mamatay. Mas maganda kung makita niya ang kanyang asawa na pinaglalaroan ng sariling mga mata. Mapapawi din ito ang sakit sa puso niya. Sa pag-iisip nito, tumango si Mark Lewis at nagsabi, pupunta ako at magtatanong sa dakilang guro. Tuwang-tuwa si Sun Ho. Mabilis niyang nilunok ang kanyang laway at sinabing, salamat, Kuya Fei. Malambot at malambot ang balat ng babaeng ito, at matagal na siyang iniisip ng kanilang kapatid, maghugos ng paa. Sun Ho, pagdating ng panahon, tawagan mo rin ako. Gusto kong personal na sampilan ang puta na si Jane Lewis hanggang sa mamatay. Sabi ni Megan Lewis. Nagseselos siya kay Jane Lewis, hindi isang araw o dalawa. Si Jane Lewis ay mas maganda kaysa sa kanya, at ang kanyang kakayahan sa trabaho ay mas mahusay sa kanya. Ngayon, nagtayo siya ng isang kumpanya. Naging maayos ang lahat, at para siyang isang matagumpay na negosyanteng babae sa palabas. Sa kabilang banda, siya ay puno ng eskandalo at maaari lamang magtago sa bahay na parang daga. Napuno ng puot ang puso ni Megan Lewis. Talagang ayaw niya. Ngayong may pagkakataon na itong may bulalas, tiyak na hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Sumang-ayon kaagad si Sun Ho, Ate Meng, walang problema. Tatawagan talaga kita pagdating ng panahon. Tuldok. Kinabukasan ng hapon. Umuwi si Alex Dixon para bumili ng grocery at nakita niya si Jane Lewis sa sala. Tanong niya, bakit ang aga mo bumalik? I don't think the company is busy today, right? Hindi. Mukhang pagod si Jane Lewis habang nakaupo sa sofa at hinihimas ang kanyang mga temps. Halos mabundol ng sasakyan si tatay kaninang tanghali. Buti na lang at mabilis siyang nakaiwas. Mababaw lang ang sugat. Sa wakas, pauwi na, may nahulog na flower pot mula sa itaas at muntik nang tumama sa ulo niya. Nagulat si Alex Dixon at agad na nagtanong, nasaktan ba si Dad? Hindi siya nasaktan, pero natakot si Dad at hindi makahinga. Nadala siya sa ospital. Kagagaling ko lang sa ospital. Nasa ospital pa rin si Mama. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at agad na tumingin sa paligid. Wala na ang anting-anting na idinikit niya sa dingding. Nasaan ang aking antay-anting? Malungkot na sabi ni Jane Lewis, damit, pinunit ko ito. Sabi ko walang kwenta ang gamit mo. Tapos kumuha siya ng guanggang at inalok sa sala. Tumangala si Alex Dixon at nakita niya na sa kabinet sa sala, talagang may gintong estatwa ni Duque Guan. Sa harap niya, may manggilan-ngilang mansanas. Agad namang nanigas ang mukha niya. Masama ito. Ang heaven and earth plan na itinakda niya ay talagang sinira ng kanyang biyenan. Napatingin si Alex Dixon sa plastic na gilded Guan statue na binili niya sa stall at hindi siya nakaimik. Ngunit dahil ito ay dumating sa ito, siya ay maaari lamang remedyo ito. Ang sunod-sunod na kasawian ng buhay at kamatayan ng biyenan ay pinipigilan na ang kabilang partido ay nagsimulang kumilos. Yumuko si Alex Dixon kumuha ng tatsulok na dilaw na anting-anting mula sa ilalim ng sofa, at nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, para sa kaligtasan, casual niyang inilagay ang isang talisman, at hindi ito kinuha ng kanyang biyenan. Ngayon, ang sinabaron sa anting-anting ay mas malabo, at nakatulong ito sa biyenan na harangan ang kasawian. Kung hindi dahil sa talisman na ito, ang biyenan ay malamang na namatay sa isang marahas na kamatayan ngayon. Ano ito? Nakita rin ni Jane Lewis ang dilaw na anting-anting at mukhang nagulat. Wala. Hinawakan ni Alex Dixon ang pulso ni Jane Lewis at sinabing, itong pulse eres sa kamay mo, huwag mong tanggalin itong ilang araw. Ikaw, ibig mong sabihin itong shell bracelet. Nakita ni Jane Lewis na seryoso siya at subconsciously ay tumingin sa kanyang pulso. Sabi niya, palagi ko itong isinusuot at hindi ko ito hinuhusgahan kapag natutulog ako. Tumango si Alex Dixon at nag-relax. Sabi niya, pupunta ako sa ospital para makita si Dad. Magpahinga ka sa bahay.
Ang bracelet na ito ay isang top-grade na magic weapon na napino niya gamit ang magic weapons sa auction noong nakaraang pagkakataon. With it on his wife, walang mangyayari. Gayunpaman, nasa ospital pa rin ang biyenan. Kumuha siya ng peace talisman at lumapit. Sa sandaling ito, yumuko si Helena at itinulak ang pinto. Pumasok siya at minasahe ang balikat niya habang naglalakad. Nay, anong meron? Tanong agad ni Jane Lewes. Nahulog ako sa pinto at ginalaw ang bewang ko. Sobrang sakit. Napasigaw si Helena sa sakit nang bigla siyang tumangala at nakita si Alex Dixon. Agad namang tumaas ang kilay niya at nagmura, Alex Dixon. Buti na lang nagpapanggap ka na misteryoso sa labas. Naglalagay ka pa ng anting-anting sa bahay. Isang anting-anting na iginuhit ng isang wimp na parang nakakatakot sa isang walang utak. Yan, lahat. Gusto mo akong takutin. Kumatok ka sa gilid kung hindi dahil sayo. Hindi sana na-hospital ang tatay mo. Mom, Dad got scared. Ano ang kinalaman nito kay Alex? Agad namang ipinagtanggol ni Jane Lewes si Alex Dixon at tumayo sa harapan niya. Wala itong kinalaman sa kanya. Galit na galit si Helena at lumapit para ituro ang ilong ni Alex Dixon at pinagalitan. Tingnan mo siya. Araw-araw siyang walang ginagawa sa bahay. Nag-drawing pa siya ng anting-anting sa bahay. Nang matapos siyang magsalita, nakita niya ang dilaw na anting-anting sa kamay ni Alex Dixon. Sa sobrang galit niya ay agad niya itong hinawakan at inihagis sa lupa. Maginhawa niyang kinuha ang woli at ibinato kay Alex Dixon. Basura, if you want to act mysterious, get the hell out of here. I have to explain why how was so unlucky today. Nabangga siya ng kotse at nabasag ng flower pot. Ngayon lang ako pumasok sa pinto, ay natapilok pa at nahulog. Ikaw ang gumuhit ng anting-anting. Hindi nakaiwas si Alex Dixon sa oras. Tinamaan siya ng Wallace at agad na natabunan ng alikabok. Hinarang ni Jane Lewes ang pagitan nina Helena at Alex Dixon. Habang inaagaw niya ang Wallace ay nakipagtalo siya. Mom, you have to be reasonable. Wala itong kinalaman kay Alex. Siya nga. Siya ang naglagay ng anting-anting sa buong lugar para saktan ako. Iha, aalis na ako. Siguradong bugbugin siya ni nanay para mailabas ang galit niya ngayon. Agresibo si Helena at akmang sasampalin ay biglang kumislap ang katawan nito at napahawak sa bewang habang nakaupong paralisado sa lupa. Habang humihinga siya sa sakit, mariin niyang tinitigan si Alex Dixon at nagmura ng malakas. Sinamantala ni Jane Lewes ang pagkakataong tingnan si Alex Dixon at sinabing, kasalukuyang galit si nanay. Pumunta ka muna sa ospital. Nagsimulang magtantrum si Helena at maging ang mga aso ay natakot. Pansamantala lang itong naiwasan ni Alex Dixon at sinabihan si Jane Lewes na magpahinga sa bahay. Tapos tumalikod na siya at naglakad palabas. Sa likuran niya, narinig din ang tunog ng pag-ungol at pag-aaway ni Helena. Basura. Huwag kang babalik kung may kakayahan ka. Kung maglakas loob kang umuwi, babaliin ko yang mga paa mo. Lumabas ng bahay si Alex Dixon at naglibot sa bahay. Sa damuhan sa labas ng bahay, biglang huminto si Alex Dixon at napatitig sa isang lugar na may maliit na ekspresyon. Lumapit siya, itinabi ang malalagang mga palumpong, at kinuha ang isang maliit na taong papel mula sa loob. Ito ay isang piraso ng puting papel na ginupit sa hugis ng isang papel na tao, at ito ay 1 pulgada lamang ang taas. Nakatago ito sa damuhan, kaya hindi madaling matuklasan. Nakita man ito ng iba, iisipin ng karamihan na ito ay laruan ng mga bata, kaya wala silang pakialam dito. Gayunpaman, masasabi ni Alex Dixon sa isang sulyap na ito ay isang napakasamang sumpa sa Southern Ocean. Ang sining ng detoxification. Pinutol niya ang petsa ng kapanganakan ng kalaban sa papel. Kung ang caster ay may malakas na kapangyarihan, maaari niyang patayin ang kabilang partido. Sa likod ng taong papel ay ang petsa ng kapanganakan ni Albert Lewes. Umisi si Alex Dixon at sasanduan na sana ang paper doll para maging abo, ngunit nagbago ang isip niya sa huling minuto. Inipon niya ang kanyang espiritong enerhiya sa kanyang hintuturo at gumuhit ng ilang linya sa paper doll sa hangin. Ilang sinag ng liwanag ang kumislap at nawala sa paper doll. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang kamay at inihagis ang papel sa ere. Walang hangin sa paligid,
ngunit ang taong papel ay parang saranggola, lumulutang sa hangin at inaanod sa isang direksyon. Kabanata 232. Sinulyapan ito ni Alex Dixon, saka siya tumalikod at naglakad papunta sa ospital. Tanging ang Wind Navy, na may malalim na magic power, ang maaaring gumamit ng invincible technique, at kakaunti lang ang maaaring magamit sa isang iglap. Hindi katakataka na ang Blackman ay naglakas loob na maging mayabang sa kanyang harapan, lumabas na siya ay talagang may kakayahan sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, sa mga mata ng Wind Naval Fleet ng Nanguang, ang ganitong uri ng hindi gaanong kahalagahan ay napakatalino, at natatakot sila na hindi nila ito maiiwasan. Ngunit sa mata ni Alex Dixon, wala itong pinagkaiba sa larong pambata. Ang isang tunay na immortal cultivator ay matagal nang hinamak na gumamit ng gayong mortal na pamamaraan. At sa taong papel, nagdagdag siya ng 3 magkasunod na sining. Babalik ito sa caster at magdadala ng mas malaking sorpresa sa kabilang partido. Tuldok. Nang makitang umalis si Alex Dixon sa silid, hinayla ni Helena si Jane Lewes pabalik. Anak, pumunta ka kaagad sa ospital para bantayan ang tatay mo. Kung hindi, magkakaproblema na naman ang Jinx Alex Dixon na yan. Natigilan si Jane Lewes. Ma, hindi ka pupunta. Ito. Isang bakas ng hindi natural na ngumiti ang sumilay sa mukha ni Helena at pinilit niyang, nagbibenta ang supermarket sa malaking diskwento na 50%. Pinapunta ako ni Tita Zhang Mu. Malungkot na sinabi ni Jane Lewes, Nay, nasa ospital na si tatay at mamimili ka pa. Hindi ako mag-show shopping. Bibili ako ng murang mga bilihin para makaipon ng pera para sa pamilya ko. Tsaka hindi naman nasaktan ang papa mo. Nawalan lang siya ng glucose sa ospital. Sinamon siya ng tingin ni Helena at sinabing, tanggalin mo yung bracelet mo, at ibigay mo sa akin. Hindi ka ba kumuha ng ilang alahas na binigay sa akin ni Alex? Isuot mo lahat, papalitan ko. Sabi ni Helena at pilit na hinayla ang braso ni Jane Lewes. Hinubad niya ang bracelet at isinuot. Tiningnan niya ito ng mabuti at dumura sa disgusto. Poy! Hindi ka bibilhan ng walang kabuluhang ito ng isang malaking gintong pulse arrows. Malungkot na sabi ni Jane Lewes. Kung ayaw mo, ibalik mo sa akin. Mabilis na binawi ni Helena ang kanyang kamay at mabilis na naglakad papunta sa kwarto. Habang naglalakad siya, sinabi niya, pupunta ako at magpapalit ako ng damit at maglalagay ng pampaganda upang tumugma sa pulse arrows na ito. Nang makita ang masayang ekspresyon ng kanyang biolohikal na ina, napabuntong hininga na lamang si Jane Lewes. Bagamat sinabihan siya ni Alex Dixon na huwag tanggalin ang mga pulse arrows, hindi naniniwala si Jane Lewes sa mga Diyos at marami. Isa pa, isang hapon lang ito isinuot ni Helena. Ang pulse arrows na ito ay personal na ginawa ni Alex Dixon at ito ay may pambihirang kahulugan sa kanya. Hindi niya hahayaang isuot ito palagi ng kanyang biolohikal na ina. Umiling siya at lumabas ng pinto dala ang bag niya. Nagplano siyang pumunta sa kumpanya para ayusin ang ilang mga bagay bago pumunta sa ospital upang makita ang kanyang ama. Nang makapasok si Jane Lewes sa kotse at nawala ang kotse, isang palihim na humarap sa pinto at tumingin sa paligid. Mabilis niyang kinuha ang phone niya sa bulsa. Ang figurang ito ay mukhang isang payat na unggoy at may kahabag-habag na hitsura sa kanyang mukha. May nunal na kasing laki ng barya sa kaliwang bahagi ng kanyang noo. Tumawag siya at hininaan ang boses. Kuya Mark, sinunod ko ang address na ibinigay mo sa akin at nakita ko ang bahay ni Albert Lewes. Paano mo ginagamit ang Peach Blossom Rune na hiniling mo kay Master para sa akin? Naiinip na sabi ni Mark Lewes, Son Ho, matagal ko nang sinabi ito sa iyo. Nakalimutan mo na ba? Kailangan mo lang idikit ang anting-anting sa sulok ng bahay niya. Basta makita ito ng babae, siguradong mabibighani siya dito. Then, paano kung mabigani ang matandang babaeng iyon? Gumagana lang ang anting-anting sa mga babaeng wala pang 30. Ito ang Peach Blossom Rune na ginastos ng tatay ko ng 80,000 para makuha kay Master Chingian. Isa lang, huwag mong sayangin. Nilunok ni Sun Hu ang kanyang laway at sinabing may masamang ngiti, huwag kang mag-alala, kapatid na Mark. Tumawag pa ako ng grupo ng mga kapatid para tiyakin na paglaruan ko ng husto si Jane Lewes.
Tatawagan ko ngayon si Sister Megan, at tanungin siya, para pumunta sa hotel para maghintay ng recording. Hindi ko sasayangin ang anting-anting mo. Tumango si Mark Lewis at ibinaba ang telepono. Dalawang mabangis na ilaw ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya gustong maghiganti kay Alex Dixon, gusto rin niyang makitang ginahasa ng sariling mga mata ang asawa para maibsan ang puot sa puso niya. Tuldok. Humarap si Helena sa salamin at naglagay ng makapal na layer ng makeup. Nakahanap siya ng mabulaklak na damit at isinuot iyon. Nagbihis siya ng maganda at lumabas ng pinto. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay muntik na siyang makabunggo ng isang figure. Sa sobrang takot niya napasigaw siya. Sino yan? Parang kakatok na sana yung kabilang party pero nabigla din siya. Tumangala si Helena at naramdaman niyang medyo pamilyar ang babaeng ito. Saglit na pag-iisip, bigla niyang naalala at agad na sumigaw, ikaw na yan Sue. Sue. Tita, ang pangalan ko ay Chin Yue. Ako ang sekretarya ni Boss Sue. Oo. Naalala ko na ngayon. Nang marinig ni Helena ang mga salitang Su Ching Cheng, agad siyang tumingin sa kabilang partido na nagbabantay at walang pakundangan, sabihin mo sa akin, bakit ka pumunta sa bahay ko? Ang taong dumating ay si Chin Yue. Naglagay siya ng magaan na make-up at bakas ng pagkabalisa ang bumungad sa kanyang magandang mukha habang nagtanong, nandito ba si Jane Lewis? Gusto ko siyang makausap. Wala dito ang anak ko. Bumalik ka at sabihin mo sa amo mo. Huwag mong isipin na masisira mo ang kasal ng anak ko dahil sa may pera ka. Ipinatong ni Helena ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at binantayan ang pinto na parang ina at salapang. She said fiercely, kung gusto mong makita ang manugang ko, bigyan mo muna ako ng 5 milyon. Sumimangot si Chin Yue at tiniis ito ng ilang sandali. Pinigilan niya ang kanyang init ng ulo at sinabing, nagkamali ka. Sa pagkakataong ito ay hindi ko hinahanap si Alex Dixon. Sa huling pagpunta ko sa kumpanya para hanapin si President Lewis, kinausap din ako ni Boss Su tungkol dito. Ang bagay na ito ay talagang akin sariling desisyon. Espesyal akong dumating para humingi ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad. Mapapag-alitan pa lang sana si Helena nang bigla siyang may nakita sa may paa ni Chin Yue at agad na nagningning ang mga mata niya, ano ito? Natigilan si Chin Yue at ibinaba ang kanyang ulo para tingnan ang gilid ng kanyang mga paa. Mabilis niyang sinabing magalang, first time kong bumisita sa bahay mo at hindi ko alam kung ano ang bibilhin ko, kaya naghanda ako ng maliit na regalo. Bago siya matapos magsalita, kinuha ni Helena ang plastic bag at iniunat ang kanyang leeg para tingnan. Agad naman siyang napuno ng mga ngiti. Ayo, nasaan na ba tong ginseng? May malaking lingzi din. Sok, mas malaki pa tong lingzi na to sa ulo ko. 10,000 ta diba? Magkano ta? Nagulat din si Chin Yue. Hindi pa siya nakakita ng isang taong tulad ni Helena, na isang mang-uuyam. Mabilis niyang sinabing awkwardly, tita, binili ko lang ito. Itong lingzi ay 30 hanggang 40,000 lang. Magtitimpla ako ng tea para kay tito. 40,000. Sa sobrang tuwa ni Helena ay muntik na siyang mapatalon at agad na hinayla ang isa pang plastic bag, talagang mayaman din ang sekretarya ni Boss Su. Meron ding pearl powder, bird's nest, shark fin. Inilabas niya ang mga kahon ng regalo mula sa plastic bag at tiningnan ang mga ito ng may maaliwalas na mukha. Ang dalawang malalaking bag na ito ay hindi bababa sa daan-daang libo. Mayaman ako. Sa sobrang tuwa ni Helena ay hindi niya maisara ang kanyang bibig. Binago niya ang kanyang mabangis na hitsura ngayon at tumangala na may tuyong ngiti. Miss Chin, wala sa bahay ang aking anak at manugang. Bakit hindi ka pumasok at uminom ng tsaa? Hindi na kailangan. Naramdaman ni Chin Yue na nanginginig ang kanyang anit at mabilis na sinabi, tita, tutulungan ko muna kayong dalhin ang mga gamit. Pupunta ako at magkikita kami sa susunod. Sa susunod. Natigilan si Helena at agad na tuwang-tuwang sinabi, okay. Sa susunod na puntahan mo ako, tandaan mo na ang pugad ng lunok ng dugo ay higit na mabuti kaysa sa isang ito. Oo naman. Nakaramdam ng awkward si Chin Yue at mabilis na tinulungan si Helena na dalhin ang mga gamit papasok ng bahay. Sa huling pagkakataon ng binyantaan niya si Jane Lewis nang walang pahintulot, sinampal siya ni Su Ching Cheng at pinatahimik si Alex Dixon.
Sinisi ni Chin Yue ang sarili at naramdaman niyang tinulungan niya ang kanyang matalik na kaibigan at dumistansya kay Su Chingcheng at Alex Dixon. Nag-isip siya ng mahabang panahon at nagpa siya na ibaba ang kanyang mga figure upang hanapin si Jane Lewes at humingi ng tawad sa kanya. Pinakalma din ito si Alex Dixon. Pero hindi niya akalain na sobrang awkward na pala sa kanya ni Helena. Matapos dalhin ni Chin Yue ang mga gamit, mabilis siyang nakahanap ng dahilan para umalis. Hindi niya napigilan ang sigla ni Helena. Paglabas pa lang niya ng pinto, bigla siyang nakaramdam ng pag-ugong sa kanyang ulo. Nahihilo talaga siya. Buong lakas niyang ipinilig ang ulo at sinandal ang sarili sa dingding habang naglalakad papasok ng elevator. Kakaibang pakiramdam lang ang naramdaman niya. Kabanata 233. Bakit bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo? Nilamag ba siya sa umaga? Kakababa pa lang ni Chin Yue sa hagdan at tatawagan na sana si Su Chingcheng gamit ang kanyang telepono nang may ilang figure na pumasok. Ang isa sa kanila ay isang payat na tao na may kahabag-habag na hitsura at nakita sa kanya nang nakakunot ang noo. Kumunot ang noo niya at bahagya niyang ay nalalayan ang katawan sa gilid. Ngunit sa isang minutong ito, talagang naramdaman ni Chin Yue na napakahina ng kanyang mga binti kaya hindi siya makatayo. Isa pa, lalong uminit ang katawan niya. Hindi lang siya nahihilo, naging mabilis din ang paghinga niya. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman ang isang pares ng mga braso na nakadikit sa kanyang mga balikat at agad na inikot ang kanyang ulo. Nakita niya ang isang malakas na lalaki na nakadikit sa kanyang balikat, nakatingin sa kanya na may masamang ekspresyon. Let me go. Naramdaman ni Chin Yue na may mali at agad na nagpumiglas. Pero nanlambot ang buong katawan niya at hindi siya makagalaw. Pinalibutan siya ng ilang lalaki at tinitigan siya. Ang puso ni Chin Yue ay mabilis na tumibok at siya ay walang katulad na pagkataranta. Putya, may mali. Malungkot na sabi ng payat na lalaki, 80,000 pirasong anting-anting ang nasasayang ng ganyan. Saan nanggaling ang babaeng ito? Sinira niya ang big deal ko. Napalunok ng laway ang isang matipunong lalaki sa tabi niya at ngumiti ng nakakaloko. Kuya Ho, I think this girl is also a great beauty. Payat ang bewang niya at mahaba ang mga binti. Maputi rin ang balat niya. Hindi tayo magpapatalo. Ang lalaking payat ay si Sun Ho. Idinikit niya ang anting-anting sa pintuan ng bahay ng Lewes at hinihintay na makit si Jane Lewes. Hindi niya inaasahan na biglang darating si Chin Yue. Ang Peach Blossom Rune na orihinal na inihanda para ibigay kay Jane Lewes ay nahulog sa katawan ni Chin Yue. Anong ginagawa niyo? Ang magandang mukha ni Chin Yue ay namutla at siya ay nasa estado ng gulat. Lalong suwayan ang kanyang katawan at talagang may mainit na agos sa kanyang puson at unti-unting lumalambot ang kanyang katawan. Hindi niya nagawang magpumiglas at magalit. Binabalaan kita. Kung maglakas loob kang gumawa ng anuman sa akin, lahat kayo ay mamamatay. Itong maliit na kagandahan ay medyo maanghang. Ang matipunong lalaki ay tumawa ng masama, I like it so fierce, masaya lang kapag masaya. Nadurog ang puso ni Chin Yue. Pinilit niyang maging mahinahon at pinagsasabihan, you are courting death. Alam mo ba kung sino ako? Bago pa niya matapos ang pagsasalita, pinutol siya ni Sun Ho. Wala akong pakialam kung sino ka man. Kung sasayangin mo ang aking anting-anting, hahayaan kitang gawin ito para sa akin. Pagkasabi noon ay winagiwi niya ang kanyang kamay sa takot na maakit ang atensyon. Agad na hinayla ng ilang malalakas na lalaki si Chin Yue papunta sa isang van sa labas ng pinto at itinulak siya sa backseat. Tulong. Nanghina ang buong katawan ni Chin Yue at hindi man lang siya makasigaw. Takot na takot siya. Paano naging ganito? Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Hindi lang siya nagkaroon ng lakas sa kanyang katawan, ngunit naramdaman din niya ang alon ng init sa kanyang katawan. Maging ang kanyang mukha ay namumula at nag-iinit, at ang kanyang isip ay unti-unting nahihilo. Nagmamadaling tumalon si Sun Ho sa van. Nang makarinig siya ng mga yabag sa likuran niya, dali-dali siyang tumawag, pumunta ka sa Golden Noble Hotel. Nakabook na si Sister Meng ng room 1402. Bilisan mo na ang pagmamaneho, huwag mong hayaang may makaalam. Mabilis na inapakan ng matipunong lalaki ang accelerator, at mabilis na umabant ang van.
Nakaharap sa ibaba ang mukha ni Qin Yue at natakot siya. Pilit niyang pinigilan ang kanyang takot at kinuha ang kanyang telepono nang hindi siya handa. Binuksan niya ito habang nanginginig. Ang ilang matipunong lalaki ay nagmamaneho sa takot at hindi napansin ang kanyang maliliit na galaw. Si Qin Yue ay orihinal na gustong magpadala ng text kay Su Chingcheng ngunit nadulas ang kanyang kamay at talagang nakita niya ang numero ni Alex Dixon. Wala na siyang lakas at magagamit na alam niya ang huling kaunting lakas para magpadala ng mensahe kay Alex Dixon. Matapos may padala ang mensahe, hindi na makahawak ang malato niyang kamay sa telepono at gamulong ang telepono sa lupa. Sa huling pagkakataon na pinuntahan niya si Jane Lewes, si Alex Dixon ay walang katulad na galit, at siya ay kasing lamig ng yelo sa kanyang sarili. Kinamumuhian niya ang sarili kaya malamang hindi niya sineseryoso ang mensahe nito. Nang maisip ito ni Qin Yue, isang luha ang tumulo sa kanyang mukha. Ang lahat ay dulot ng karma, hiniling niya ito. Kahit na walang pakialam si Alex Dixon sa kanya, hindi niya masisisi ang iba. Tuldok. Kakaalis pa lang ng van nang lumabas si Helena mula sa hagdan na maganda ang suot. May hawak siyang dim yellow na anting-anting sa kanyang kamay. Galit na galit siya at tinawagan si Alex Dixon. What the hell are you doing again? Posting anting-anting sa pinto. I think you have nothing better to do. Akala mo talaga master ka, nagpapanggap na misteryoso sa bahay. Papunta na sa ospital si Alex Dixon nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa kanyang biyenan. Naguguluhang tanong niya, anong anting-anting? Gusto mo pa akong paglaruan? Pinunit ko na ang anting-anting ng aswang sa bahay, at ayaw mo pa ring sumuko, kaya gumawa ka ng anting-anting at dinaikit sa pintuan ng bahay ko. Habang pinapagalitan si Helena, mas lalo siyang nagalit. Sumigaw siya, ngayon si Miss Qin ay nagdala ng regalo at pumunta sa aking bahay. Mabuti na lang at hindi niya nakita ang iyong anting-anting na multo. Kung hindi, ang mukha ko ay itinapon mo. Qin Yue. Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon. Oo, nagdala si Miss Qin ng maraming regalo at pumunta siya para humingi ng tawad. Sabi ni Helena at iniba ang topic. Pero kung maglakas loob kang hanapin siya sa likod ng anak ko, huwag kang pumasok sa bahay na ito. Hahapinin kita para ayusin ang gamit ng sticker ng anting-anting mamaya. Pagtapos, ibinaba ni Helena ang telepono nang walang paliwanag. Minasa niya ang dilaw na anting-anting upang maging bola at itinapon sa basurahan. Ang walang kabuluhang ito ay talagang nang ahas na takotin siya. Palagi siyang nasa bahay na gumagawa ng mga kakaibang bagay. Paano maaaring magkaroon ng anumang masamang kapalaran? Ang swerte niya ngayon ay napakabuti. Tumayo si Alex Dixon sa gilid ng kalsada at nakasimangot. Wala siyang nilagay na anting-anting sa pintuan. Malamang may nangyari. Sa sandaling ito, bigla siyang nakakita ng hindi pa nababasang mensahe sa kanyang telepono. Agad niya itong binuksan para tingnan. Gayunpaman, ang mensahe ay mayroon lamang dalawang salita. Ako ay. Sandali itong tinitigan ni Alex Dixon at agad na tinawag si Sung Yuluo. 10 minuto, hindi, 5 minuto. Tingnan kung nasaan si Qin Yue. Pumunta lang siya sa bahay ko. Agad na sumagot si Sung Yuluo nang may paggalang, okay, young master. I activate ko agad ang Heavenly Eye. Tuldok. Sa hotel, nakahiga si Qin Yue na paralisado sa kama ni Shi Mensi. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy, at ang kanyang katawan ay kasing init ng apoy. Sa tabi ng kama, ang ilang mga malalakas na lalaki ay tumitig sa kanya ng matako, at ang kanilang mga lalamunan ay patuloy na gumagalaw. Kuya Ho, paglalaroan mo ba ang babaeng ito o hindi? Pinagkrus ni Sun Hu ang kanyang mga braso, naglakad pabalik-balik ng ilang beses, at pinalaki si Qin Yue. Nakita niya itong nakatagilid na nakahiga sa kama. Bahagyang nakabukas ang kanyang mapupulang labi at malabo ang kanyang mga mata. Walang alinlangan na nahayag ang kanyang magagandang linya sa katawan. Ang kanyang itim na OL uniform ay nakabalangkas sa kanyang curvy curves. Ang kanyang payat na mga binti ng jade, na nakasuot ng translucent na medyas na kulay laman, ay patuloy na pumipilipit. Ang eksenang ito ay nagpalunok kay Sun Hu, at tumaas ang kanyang pagnanasa. He waved his hand and said, who cares? Anyway, sayang ang antay-anting. Maglaro muna tayo.
Huwag. Si Qin Yue ay mayroon pa ring huling kaunting malay na natitira. Ginamit niya ang lahat ng lakas ng kanyang katawan sa pagpupumiglas, ngunit ang kanyang mga kamay at paa ay hindi nakikinig sa kanyang mga utos. Sa pagtingin sa kanilang masasamang lalaki sa silid, si Qin Yue ay nakaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa. Sino ba talaga sila? Bakit siya makakatagpo ng ganoong bagay nang walang dahilan? Kalahati pa lang ng message niya ang naipadala niya. Natanggap man ito ni Alex Dixon, hindi niya malalaman kung ano ang gusto niyang sabihin, lalo na't hindi ako hinahanap. Maganda ang figure ng babaeng ito, mauna na ako. Si Sun Hu ay may masamang ngiti sa kanyang mukha. Nagmamadali niyang hinubad ang kanyang sando at naglakad papunta kay Qin Yue. Sa likod niya, hawak ng isang malakas na lalaki ang phone niya at napalunok ng laway habang tinatapik ito. Kuya Ho, tikman mo muna, pagkatapos ay ibalik mo sa akin. Hinubad ni Sun Hu ang kanyang sinturon at tumawa ng malakas. Huwag kang mag-alala, lahat tayo ay may kaati. Biglang sumigaw ang matipunong lalaki na may hawak ng telepono sa nanginginig na boses na parang nakakita ng multo. Tiger, Kuya Ho, may tao sa labas ng bintana. Idiot, ito ang 14th floor, walang tao sa labas ng bintana. Bago matapos ni Sun Hu ang kanyang mga salita, siya ay natigilan. Diretso ang tingin niya sa bintana. Nakita niya ang isang figure na kumikislap sa labas ng bintana, at sa isang malakas na sipa, nabasag ang salamin at madaling tumalon. Bang! Ang glass slug ay tumalsik sa lupa. Natigilan lahat ng mga tao sa kwarto. Matagal nilang tinitigan ang mga figure, hindi na makabalik sa kanilang katinoan. Langit. Ito ang ika-14 na palapag. Saan nanggaling ang taong ito? Lumipad kaya siya? Kabanata 234. Isang buhawi ang dumaan sa silid, umikot sa paligid, at ang hangin ay nagpagulong-gulong sa silid, na naging sanhi ng ilang mga tao na pasuray-suray. Ang matipunong lalaki na nasa figure ay napailing pa ng malakas na hangin at bumagsak sa lupa. Bumagsak siya sa lupa. Agad na humina ang hangin at nawala sa isang kisap mata. Noon lamang itinaas ni Sun Hu ang kanyang ulo. Gulat na gulat siyang tumingin sa labas ng bintana at saka takot na tumingin sa kabilang partido. Bumulong siya, ikaw. Paano ka nakaakyat dito? Dahan-daang tumayo si Alex Dixon at mahinang nagsalita, napakaraming tao sa elevator, masyadong mabagal, kaya dumiretso ako. Siya ay tumuntong sa maagang yugto ng foundation establishment, at ang kanyang katawan ay kasing gone ng isang lamok. Kinain niya ang 2/3 ng enerhiya na sumusubok sa kanyang katawan, nagpapatawag ng buhawi sa paligid ng kanyang katawan, at isang hininga sa tulong ng hangin. Sino ka, tao ka ba o, multo? Napatulala na ang matipunong lalaking may hawak ng phone. Nanginginig ang kanyang mga paa. Napatingin si Alex Dixon kay Qin Yue, na nakahiga sa kama. Nakita niyang mapurol ang ekspresyon nito, magulo ang damit, at tuloy-tuloy ang paghaplos nito sa kanya. Masasabi niya sa isang tingin na si Qin Yue ay isinumpa. Kung hindi siya pumunta sa bahay niya para humingi ng tawad, baka ang asawa niya ang niloko, at ang kabilang partido ay dumating para kay Jane Lewis. Nagtaas ng ulo si Alex Dixon. May bakas ng pagpatay na layunin ang sumilay sa kanyang mga mata habang mahina niyang sinabi. You don't deserve to know my name. Dahil walang sinuman sa inyo ang makakalabas sa lugar na ito ng buhay. Saglit na natigilan si Sun Hu, pagkatapos ay umungol siya ng malakas, bata, tinadtad ko pa nga ang mga tao. Ngayon, wala akong pakialam kung tao ka o marami, papapasukin kitang pahiga at umalis ng patayo. Pagkasabi niyon ay malakas siyang sumigaw, hulihin mo siya at ihagis sa ibaba. Kahit gaano pa siya kalakas, iisang tao lang siya. Sabay-sabay nating salakayin siya. Kasama siya, may 4 na maskuladong lalaki sa kwarto. Lahat sila ay matangkad at malaya. Nang marinig nila ang utos ni Sun Ho, agad silang natauhan. Dali-dali nilang kinuha ang kanilang mga club at sumugod kay Alex Dixon. Nagkaroon sila ng kalamangan sa mga numero. Lundag man sa langit ang batang ito, mabubugbog pa rin hanggang sa paghahanap ng ngipin sa lupa. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon. Para sa kanya, kahit na doble ang bilang ng mga kaaway, sila ay magiging langgam pa rin.
Akmang susuntukan na ng iilan sa kanila si Alex Dixon, bigla niyang itinaas ang kamay. Isang bagzo ng ligaw na hangin ang tumaas mula sa lupa. Tinatangay talaga sila ng malakas na hangin hanggang sa hindi na sila makahakbang pasulong, dahilan para mahulog sila sa buong lugar. Ang mga gamit sa bahay ay nalaglag sa lupa, at maging ang chandelier sa kisame ay hinaypan sa lupa, na nagkapira-piraso. Isang matipunong lalaki ang halos hindi nakahawak sa wardrobe bago siya makatayo. Na-deform ang muscles sa mukha niya dahil sa suntok. Ibinuka niya ang kanyang mga ngipin at umungal, "Brother Ho, ang taong ito ay marunong ng demonyong sining. Papatayin ko. Patayin ang demonyong ito." Habang nagsasalita siya, nalabanan niya ang bagyo at umungol ng napakalakas. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at itinaas ang kanyang sable para laslasin si Alex Dixon. Malamig nang umuso si Alex Dixon at ikinaway ang kanyang kamay. "Bumangon ka." Isang malakas na bagzo ng hangin ang hamampas at agad na ginulong ang malakas na lalaki, pinalabas ito sa bintana. Takot na takot ang malakas na lalaki kaya namutla ang mukha. Patuloy siyang sumisigaw, "Hindi, huwag. Ibaba mo ako." Bago pa siya matapos magsalita ay napabuga na siya sa bintana ng malakas na hangin. Pinitik ni Alex Dixon ang kanyang mga daliri. Agad na nawala ang malakas na hanging pumapalibot sa malakas na lalaki. Agad siyang nahulog na parang sandbag. Isang malungkot na sigaw ang biglang tumigil, na sinundan ng katahimikan. Napapaligiran ng buhawi ang katawan ni Alex Dixon. Ang kanyang mukha ay kalmado, at ang kanyang mga damit ay lumilipad sa hangin. Mukha siyang Diyos. Natigilan lahat ng apat na tao sa kwarto, at hindi maiwasang manginig ang mga paa nila. Hangin at ulan. Tao pa ba siya? Sino pa ang gustong sumubok? Dahan-daang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo. Sabay-sabay silang kinilig. Ang isa sa mga malalakas na lalaki ay biglang bumalik sa kanyang katinoan. Napaungol siya at tumakbo papunta sa pinto. "Masobrahan mo ang iyong sarili." Malamig na saway ni Alex Dixon sa kanya. Isang malakas na bagzo ng hangin ang dumaan, at ang malakas na lalaki ay agad na natangay at nontog sa dingding. This time, para siyang nabangga ng malaking truck. Agad na tumalsik ang dugo sa buong dingding. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ng matipunong lalaki. Nabalian ang buong katawan niya at agad siyang nawala ng malay. Naramdaman naman ng natitirang tatlong tao na tumindi ang balahibo nila nang makita nila ito. Kung gusto ng kabilang partido na paglaruan sila hanggang mamatay, ito ay walang pagkakaiba sa pagkurot ng langgam hanggang mamatay. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Naging berde ang mukha ni Sun Ho, at hindi niya maiwasang manginig. Basang-basa ang pantalon niya. Flop. Sa wakas ay bumagsak si Sun Ho, at napaluhod siya, yumuko kay Alex Dixon. "Lolo, iligtas mo ang buhay ng aso ko. Ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Si Mark Lewis at ang kanyang kapatid na babae ang nag-utos sa akin. Wala itong kinalaman sa akin. Kinuha niya ang pera at sinabihan ako, paglaruan ko si Jane Lewis." Takot na takot ang dalawa kaya natakot sila sa labas. Mabilis silang lumuhad at nanatiling nakayuko. Lewis pamilya. Nagdilim ang mukha ni Alex Dixon, at isang mabangis na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na nahulog na sa ganoong estado ang pamilya Lewis, at hindi sila susuko. Talagang gusto nilang patayin muli ang kanilang asawa. Malamig niyang sabi, "Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Kung maglakas loob kang magtago ng anuman sa akin, ipaparamdam ko sa iyo na sana ay patay ka na." Oo. Si Sun Ho ay isang hulagan lamang. Si Mark Lewis ay isang lasing na kaibigan lamang. Ngayon na siya ay natakot sa labas ng kanyang katalinuhan, hindi siya nang ahas na magtatago ng anuman. Agad niya itong sinabi ng malakas. Tuldok, tuldok, tuldok. Sakto namang sinipa ni Alex Dixon ang bintana at tumalon papasok sa hotel. Pumunta si Jane Lewis sa Lewis Company. Plano niya noong una na pumunta sa ospital, ngunit bigla niyang naisip ang kanilang mga blueprint sa paggawa at inilagay ang mga ito sa kanyang lumang computer sa Lewis Company, kaya pinuntahan niya ito. Matapos inayos ang blueprints, aalis na sana si Jane Lewis nang mabangga niya sina Mark Lewis at Megan Lewis. "Bakit ka nandito?"
Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Megan Lewis habang nakatitig kay Jane Lewis at pinagalitan ito ng walang pakundangan. Sa oras na ito, hindi ba dapat siya ay kunin ni Sun Ho at dalhin sa hotel upang pahirapan siya sa kanyang puso? Nakaramdam ng pagkasuklam si Jane Lewis sa kanyang puso at malamig na sinabi, babalik ako sa kumpanya para kunin ang mga gamit. Mangyaring tumabi. Malamig na bumuntong hininga si Megan Lewis, Jane Lewis, matagal ka nang umalis sa kumpanya at ngayon ay kinukonsidera kang nagnanakaw ng mga sikreto ng kumpanya. Huwag mong isipin na umalis ng ganoon kadali. Nang matapos, agad siyang tumawag sa security office at kumuha ng isang tao na lumapit at hulihin si Jane Lewis. Ang kanyang walang hiya at mayabang na mukha ay nagpagalit at nagalit kay Jane Lewis. Sinabi niya, ito ang sarili kong impormasyon. Lahat ng bagay sa kumpanya ay pagmamay-ari ng pamilya ko. Si Mark Lewis ay mahigpit na sumuporta kay Sun Ho, ngunit sa kanyang puso, galit na galit siya kay Sun Ho. Itong basura. Gumastos siya ng maraming pera para makabili ng Peach Blossom Rune at ginamit niya ito para harapin si Jane Lewis, ngunit sa huli, hindi niya alam kung gaano ito kailangan ng basurang ito. Ngayon, hindi lang maayos si Jane Lewis, pumunta pa siya sa harapan niya para ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan, na lalong nagpagalit kay Mark Lewis. Kuya, ayos lang. Umisi si Megan Lewis. Buti naman nakapasok ang babaeng ito sa bitag. Hindi natin siya hahayaang tumakas ng ganoon kadali. Tumakbo ang ilang security guard sa itaas at si Megan Lewis ang nagutos na agad na hinawakan si Jane Lewis. Anong ginagawa mo? Galit na galit si Jane Lewis kaya namula ang kanyang magandang mukha. Galit niyang sinabi, anong karapatan mong pigilan ako? Dahil lang may ninakaw ka. Mabangis na ikinaway ni Megan Lewis ang kanyang kamay, I-lock mo muna siya. Wala akong ninakaw. Bitawan mo ako. Si Jane Lewis ay hindi tumigil sa pakikibaka ngunit ito ay walang pakinabang. Inihatid siya ng ilang security guard sa bodega at itinulak papasok. Pagkatapos, nilock nila ang pinto sa likod nila. Tumayo si Mark Lewis sa labas ng pinto at galit na tinawag si Sun Ho. Ngunit ilang beses na siyang tumawag, at ang kabilang partido ay tumatawag na sumagot. Damn it, basura. Sa sobrang galit ni Mark Lewis ay nagsimula siyang magmura. Ngayong narito na si Jane Lewis, at hindi alam ni Sun Ho kung saan siya nagpunta, hindi niya maaaring hayaang umalis si Jane Lewis ng ganoon na lamang. Abangan ang susunod na kabanata.